Ano nga ba ang pambubulas at bakit nga ba ito nangyayari sa mga mang-aaral? Ano nga ba ang pambubulas? Ang pambubulas ay isang uri ng pananakot o pang-aabuso na maaaring pisikal, verbal o sa pamamagitan ng social media. Nakakahiyang mga larawan, pagkalat ng chismis, maaari rin itong mangyari sa pamamagitan ng pag-iisa o paghiwalay ng isang tao sa grupo. Ito ay isang seryosong problema na may malaking epekto sa kalusugan ng biktima, kaya mahalagang humingi ng tulong kung ikaw ay nabubulas. Paano nga ba nangyayari ang pambubulas? Maraming mga dahilan kung bakit nangyayari ang pambubulas. Maaaring ito ay dahil sa kawalan ng kumpensya sa sarili ng isang tao, pangangailangan ng makaramdam ng kapangyarihan o pagsunod sa presyon ng grupo. Maaari din itong resulta ng mga problema sa bahay tulad ng karahasan o kapabayaan. Ano nga ba ang mga posibleng epekto ng pambubulas? Ang pambubulas ay may malaking epekto sa biktima, kapwa pisikal at emosyonal. Maaari itong magdulot ng depresyon, pagkabalisa at kawalan ng tiwala sa sarili ng isang biktima sa pambubulat. Narito ang maikling kwento tungkol sa isang mag-aaral na si Ryan. Si Ryan ay palaging nag-iisa tuwing lunchtime at break time. Siya ay nalulungkot dahil wala siyang kaibigan at naging libangan na lang niya ang pagguhit ng mga bagay-bagay upang aliwin ang kanyang sarili. Subalit, may mga estudyante na nambubulas sa kanya at pinagtatawanan ang kanyang mga ginuguhit at umaatake sila ng pisikal kay Ryan hanggang sa nag-influence ito ng masama sa kanya na ayaw na niyang pumasok sa paaralan. Ngunit, dumating ang balita na nagka-COVID-19 at na-cancel ang mga pag-aaral nationwide. Kaya't ito ay may naging epekto kay Ryan dahil wala nang mambubulas sa kanya. Naramdaman niya ang kalayaan, nagagawa na niya ang kanyang mga gusto kagaya na lang ng pagguhit at anumang bagay na kanyang kinakahiligan. Ngunit sa panahon din iyon ay lumaganap ang online classes sa mga estudyante upang ipatuloy ang pag-aaral sa bahay. Ngunit si Ryan ay nadismaya dahil maaaring bumalik ang mga nambulas sa kanya sa panahon ng face-to-face. Sa online class ay pinaturn on ng maestra ang kanilang mga kamera upang mag-attendance at makita ang mga estudyante. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-aaral sa online class ay may nakapansin sa nakasabit o pintura sa dingding ni Ryan at sinabi nila na ito raw ay peke at ito raw ay hindi maganda. Haha, look at his poster on the wall, sabi ng kanyang mga kaklase. Ngunit siya ay nalungkot at hindi siya nawala ng pag-asa kahit anuman ang sinasabi ng mga nambubulas sa kanya. Pagkatapos ng klase ay nadismaya si Ryan dahil bumalik ang mga nambubulas sa kanya. Ngunit sa magandang pagkakataon ay mayroong ding isang mag-aaral na nakapansin sa poster niya at ito ay kinahiligan niya. Doon ay nakahanap si Ryan ng kanyang bagong kaibigan sa pamamagitan ng online na magkapareho sila ng habit o mga kaibigan. Kaya't ayun at nakakuha siya ng matalik na kaibigan sa pamamagitan ng online class. Si Ryan ay nawala ang buhos ng kanyang kalungkutan at bumalik ang kanyang kasiyahan dahil mayroon na siyang kaibigan. Tandaan, all children and young people have the right to safe and exclusive and effective learning environments. Every single one of us has to play a role. We are all responsible. We must be. Ang mga maaari o posibleng solusyon sa pambubulas ay ang pag-iwas sa pambubulas ay nangangailangan ng pagtutulungan ng lahat. Mahalagang turuan ang mga bata tungkol sa pambubulas at mga epekto nito. Palakasin ang empatiya at pagtanggap ng pagkakaiba-iba at suportahan ang mga biktima. Kailangan din ang disiplina at pagpapayo para sa mga mang-aabuso. Ang pakikipagtulungan ng mga magulang, guro at mga komunidad ay susi sa paglikha ng ligtas at mapagmahal na kapaligiran para sa lahat.